Hello po uli sa inyong lahat mga kamatyas. Narito na po ang karamihang request. Ang laban nila International Master Carissa Yip and Woman Grandmaster Porcasian. Marami pong nag-request. Ang sabi nila, Coach, paki-analyze naman ng laro nila Yip and Porcasian. Kasi etong si Yip, bago ang round number 8, 7 out of 7 perfect points. Matindi po ito. Parang ibe-break yata ang record ni Bobby Fischer na pumerfect points noong araw sa US Chess Championship. At matindi raw po ang sekreto ni Yip. Ibubulong ko po sa inyo mamaya. Meron daw matindit malupites na inspirasyon ito. Kaya pala napakalakas eh. At ito pong si Porcasian ay asawa po or wife ni Hikaru Nakamura. Siyempre tutulungan niya ito. Lalo na perfect points ang kalaban. Aba, tutulungan niya sa preparasyon nito. Okay, analyze natin. Ang ginawa ni Porcasian nag-E4, G6 si Yip, D4, Bishop G7, Knight C3, A6. Nakita ko na naman yung setup. Setup ni Magnus ito eh. Itong perch defense na may A6 muna. F4, pumorma po ng Austrian attack. D6, Knight F3, Knight D7, yan ang setup ni Magnus. Oh. Bishop D3, yan ang main line. No? Pero bad move na pala ngayon sa Stockfish. Ang gusto ng computer engine ay A4 para pigilan ang B5. O nga, si Magnus nag-B5 eh, no? Kung matatandaan nyo po yung mga setup niya ng perch defense. Pero Bishop D3 okay lang ito. Para sa akin, developing move naman eh. Sabay magka-castle, nag-C5 dito. Nakakailang po kagad ang gustong mangyari ni Yip at napilitang mag-Bishop E3, Knight F6 para magda-Knight G4 at kumapture na sa C5. Kasi po, kung ako puti, parang ang sarap ng mag-castling eh. Yun nga lang ang nakakailang pag nag-castling. Tingnan nyo meron kagad pressure may Knight G4 kagad May atake sa Bishop, may atake sa D4. Ang ganda ng setup ni Yip. Na dito pag nag-Queen D2, makaka-capture na yung Bishop na pangtapat sa fianchetto Bishop eh. C takes D4, Knight takes D4, may Queen B6. Tingnan nyo kung ganong kalakas ang opening preparation ni Yip Buka na pa lang, ramdam na, lamang kagad ang black. Balik tayo, kaya dito, kumapture na sa C5, Knight G4, Bishop D4, pinangtapat sa fianchetto kagad, Bishop takes, Knight takes C5. Ayan para okay, suportado naman ang Knight. Nag-Queen E2 muna. At yan po ang lumalabas na novelty according dito sa chess.com opening database dahil ang old line ay F5. Okay? Ano purpose ng Queen E2 ni Porcasian? Para pag nag-castle, walang Knight E3 na double. Kaya nag-Queen E2 muna. Okay, nag-castle na. H3, paalis muna dyan sa Knight atras at napilitang mag-castling sa Queen side. Okay, para sa akin, okay naman, tama naman. Kasi kung magka-castle po dyan, imagine niyo po, may Queen B6, maghahatid na naman ng pressure sa diagonal at may threat pa sa Pawn B2. Grabe talaga, parang hindi ako mapalagay kung ganito ang depensa ng kalabang ko. Laging may karga. Castle Queen side, yun nga lang po ang drawback niyan, yung B5. Yan naman ang drawback. Pag B4 niyan, ramdam na ramdam pa rin. Knight B3. Ayan na, gumawa na ng paraan si Porcasian. Ang kulit mo. Laging may karga, tira mo. Nag-Knight A4. Ayun, nasobrahan sa karga. Bad move na yan. Bad move na daw. Okay, dapat daw ang tira is B4 na mauubligang pumunta sa gitna. Ito po continuation, Knight takes, E takes, Knight takes Bishop, Queen takes D3, and A5. Ayun. Para mag-A4. Tapos yung Bishop, waiting lang. Pwede sa A6, pwedeng manusok mamaya sa Bishop F5, mga ganon. Pero ito talaga ang pinakamatinding plano. A4, tapos B3, basag, atake sa King. Okay, balik tayo. Pero nag-Knight A4, Knight B1, na-passive naman. Hindi po nagustuhan ng computer yung balik na yan kasi parang passive loss of tempo, no? Dapat daw po is E5 na. Sabayan na. Tapos sa continuation, Knight takes C3, B takes C3, Knight D5,
tapos sacrifice doon para magkaroon ng discovered attack. And wala bang ganon? Pagka pumunta dyan, kakapture uli dun no? Tuloy-tuloy pala. So, capturein muna yung bishop and rook takes d5. Ayun, then bishop e6 and e takes d6. Okay, pag kumapture dyan, may d takes e7, etc. etc. Pero ito lang po gagawin. And rook d4, slightly better sa puti. Konting-konti lang. O medyo parang masagwa lang yung pawn structure, nakakailang sa mata. Pero yan ang pinaka dapat gawin dito ng puti. Balik tayo. Yun nga lang, nag-knight b1. Humiga ang knight. Queen b6. Develop and purpose po ng queen b6? G4. Talaga nagmamadali na rin si Porcasian kumounter. Okay, ang purpose po ng queen b6 para makaiwas na rin sa pressure ng d-file kasi waiting si Yip sa e5 na malakas na paparating dito ng puti. O kaya yung queen b6 iwas lang muna. Hinanapan ng tamang pwesto ng reyna para makaiwas sa strong d-file pressure. So nag g4, bishop b7, so hindi pa maka e5. Nag h4, talagang grabe bomba. h5. Nako, mukhang si Porcasian na ang pipisak kay Yip. At nag-knight c5, bumalik na. Hinamon uli ang knight, ang bishop, ang pawn sa e4. Yan pala. Nako, yan ang pinakamatinding threat pala. Knight takes, d takes, force na pala yung kain doon. e5, ayun po mga kamatsas. Mukhang na-pressure na talaga ng todo dito si Porcasian. Kasi itong e5, unang-una, open ang diagonal, papunta sa tore. Threat ang tore, hanging. Siguro nape-pressure dito si Porcasian na masisiporan kasi. Pero ang tira daw ay c3 lamang. Pag nag c4, bishop c2. At depensado pa rin ang e4. Ayun. Oo nga, tapos mamaya mag-h5. Yun ang maganda pag naitira yung h5, mga kamatsas. Oo, pero balik tayo. Nag-e5. Ayun, pakiguess nyo po yung napakatimpladong, eksaktong binitawan ni Carissa Yip. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa nakakita ng C4. Napaka-accurate. Stockfish computer ang tiradang C4. Grabe. Capture, nakipagsabay ang capture din. Queen takes D3. Oo nga, may ganun na pala. Sinimplihan lang. Biglang lamang kagad sa exchange. F takes E7, Rook F E8. Obligado namang capture ng bishop. Tatakbo na yan. Then Rook takes E7. Simpleng pitik ng exchange. Quality up kagad si Yip. Grabe, winning na naman. Possible 8 out of 8 mga kamatsas. Perfect. So may check doon. Nag-rook D1, rook E1. Daanin sa yaman. Sabi nga, di ba, ng mga veterano. Queen E6. Dahil nakakalamang na, daanin mo na sa palit-palit. O yun, King F8. Bakit? Kasi may check pa dun no? Nag C4. Ayun na, wala na. Nag-desperate na dito. Nagpaka-desperate na. Knight F6. Queen E3 check. King C2 check. Aray nako, aray nako. Aray nako po. Queen D4. Sinimplihan na lang ni Yip. Ang bagay-bagay sa chess. Rook E2, King C3, King G7. Support sa pawn. Nag A4. H5. So, hindi pwedeng i-enpasant, Hanging ang knight. B4. Ang last na pang-counter ni Porcasian. Para makapaspon. Rook H2. Ayun na. Pitas-pitas time na. Harvest time na, mga kamatsas. Harvest time na. Rook H3. Check. Capture. Capture. Rook G4. A5. H4. Ayun na. Ayun na. Napakabilis. Sino ang mauuna? Sino ang mauuna? Check. Ay, oo. Ang galing, Grabe. Yan ang paa ng tore kumpara sa paa ng knight. Ang bilis ng tore talagang tumakbo. Ayun, nagbabaka sakali pa rin. Lumaban pa rin talaga. Ayaw pang mag-resign after Queen B6. Resign na po dahil hindi na makakapush. Grabe, 8 out of 8 si Carissa Yip, mga kamatsas.
Ngayon lang yata may nangyaring ganyan sa kasaysayan ng Women's Chess Championship sa USA. Perfect! Ano? Alam niyo po, sikreto raw ni Yip. Ito, hindi ko kumpirmado pero may mga nag-i-email po sa akin ha. Ewan ko ha. Talagang loko. Ewan ko lang kung loko-loko ba to o loko-lokohan ba to o talagang tunay. Na ito daw pong si Yip ay dinedate ni Wesley. So, ang bihira. Yan may nag-email sa akin. Sinasabi, girlfriend daw ni Wesley So. Nakaka-date daw. Aba, baka si Wesley So ang second nito kaya napakalakas ha. Grabe, hindi ko po sabihin ng pangalan ng nag-email sa akin pero hindi ko kinukumpirma ano. Pero sa mga nakakaalam po, lapag nyo naman sa comment section below kung totoo ba yon. Siyempre, di natin alam, di natin nakikita eh. Yan ay ano lang eh. Ilan na silang nag-email sa akin eh na ang sekreto raw ni Yip eh si Wesley daw. Aba, Wes, totoo kaya yun? Ayun. Mga kamadyas, lapag lang po kayo sa comment section below sa inyo pong naobserbahan sa laro, sa lakas ni Yip, ano masasabi nyo po? Kay Porkasian din, na wife ni Nakamura, lapag nyo lang po ang inyong mga saloobin mga kamadyas. Huwag po tayo mag-aaway, tayo po enjoy lamang at mag-usap lang tayo ng maayos. Ha? Huwag kayong mag-aaway ha. Marami kasing mga nag-aaway din sa comments minsan eh. Okay, ito po ang standing nila sa women's division. Nangunguna si Yip, perfect points, 8 out of 8. Pumapangalawa si Tokirjo Nova, 5.5 points. Alice Lee, 5 points. Megan Lee at si Abrahamian, 4.5 points. At Irina Crush, 4 points. Talia Cervantes and Jennifer Yu, 3.5 points. Atosa Porkasian, 3 points. Ana Zatonsky, 2.5 points. And Nasi Paikidse, 2 points hanggang kay Rose Atwell. Ayun, 2 points mga kamatyas. Okay po, ayan ang ating standing after round number 8. At ang makakaharap naman ni Carissa Yip sa round number 9 ay si FIDE Master Megan Lee. Nako, pag nanalo, why si Yip? 9 out of 9. Mukhang pe-perfectin yata hanggang dulo. History yan mga kamatyas. Bobby Fischer ba? Ayan, maraming salamat po. At sa mga gusto pong mag-join sa ating 13th edition Kamatyas Rapid Open Tournament, free registration to all 200 players, participants. Ang link po ay nasa comment section below. First come, first serve mga kamatyas. 200 players po ito. Free registration, may free lunch. Aba, maraming salamat sa ating sponsor, USEC National Master David Almirol Jr. Thank you very much po, boss, sa ika-13 times na serbisyo sa chess community. Talagang sarili niya pong bulsa ito mga kamatyas. Grabe ang suporta ng ating boss David Almirol Jr. Thank you so much po. At sige po, register na kayo ha. Ang bilis mapuno nun. Kung sino ang mga gustong dumayo sa Isabela Convention Center, click nyo lang po ang link para makapag-register na. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.